ito ang radyo mo. 1160 DXAS, your community radio. 1160 DXAS, your community radio. This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Ang oras sa buong Pilipinas, exactly 33 minutes past 1 o'clock in the afternoon. Ahensya de Konsensya, serbisyo publiko para sa iyo, ka-Pilipino. Isang mapagpalang araw sa lahat po ng mga nakikinig sa mga programa natin dito sa 1116 DXAS. Welcome po sa programang Ahensya de Konsensya. Dito po, araw-araw magbibigay po tayo ng iba't ibang impormasyon mula sa piling ahensya ng gobyerno. Again, for those who are tuning with us right now, lagi ko nang sinasabi, basta Huwebes, SSS. Okay? Tandaan nyo po, si Barkadang Naprabanal ay naririto tuwing Huwebes ng hapon from 1:30 to 2:30 in the afternoon. Tayo po dito ay magbibigay ng impormasyon tungkol sa Philippine Social Security System, mga programa po nito, mga benepisyo nito, at kung ano-ano pa na alam namin ay kailangan ninyo sa inyong file ng benefits o kaya sa mga pribilehiyo ng SSS. Okay? So anyway, medyo na short lang tayo, no? Na late lang tayo ng ilang minuto. Dapat 1:30, 'di ba? Takeo, hindi ko antes. Diyan lang ako sa taas, next floor above. I can drop by here as early as kung gusto ko, tapos yun, go, shoot. Ngayon kasi medyo mahirap kahit medyo malapit lang naman yung aming opisina. 1116 DXAS office or radio station is Takina Veterans. Opisina de SS Talil ng City Mall. Hindi sa Encan sa 2 kilometro. 1 kilometer lang siguro more or less. Pero malisod. Kaya el traffic, scared na diretsa. Akabar, ready naman talaga ako. Tang rant, hindi naman to rant. Actually, pasalide man yung kabar, chenekat kanya apuya. Amo masel malisod, akal, ore, rebantay to ansina. Ablal ko sir nap, na nanghita sa imuha. So, kung saan na, SSS ko nga. Kasi kung personal, yun, okay lang yan, di ba? But it's about SSS. So, I have to entertain, I have to look into it, no? Siyempre, naintindihan natin the humanity in us dictates na entertain natin, tulungan natin kaysa naman sabihin o bumalik ka na lang, di ba? Otro kasi, no? You be empathic with that situation. Si eto tambing galit talya, di ba? Kuya Pons, yabuya tolya, sir nap, abla konti ko, balik ka na lang bukas. Di ba? So, yun. Pero, as much as possible, binilisan ko talaga yung transaction ko. Kasi ko pasensya talaga. I have to leave early because I have a program at 1:30 this afternoon. So, ayun. Nalate tayo ng konti. Buti naman at medyo mabilis naman magmaneho si Kuya Dodong. Okay? Okay. So, this afternoon, although wala naman masyado tayong gagamitin kong salita, yung bagong mga programa o mga benepisyo na pag-uusapan. But I'm going to talk about something very important. Okay? Sa ngayon, siguro, masasabi ko, ito ang pinaka maraming klaseng transaksyon o dokumento na isinusumiti sa SSS. Okay? Ito po yung SSS
E4 na form o kung tawag natin member data change request. Okay? Nadiaton mga barkada, mga amigo, amiga, damas y caballeros, mga ciudadanos de Zamboanga, buenas tardes todo. Caliente el tiempo. Pero endenantes, iskure tamin, yan ulan-ulan niya lang tamin. Ano ba naman yan? Kusa ba siya ase? Porque si Ansina. Kami ta chinemedio ko, no, akal mga taman ni motor. Ano yung problema? Ikul ko na, ate dang, okay lang kay 4 wheels. Kami, di ba kuya po, mga demotor, ang mga kil tapensa, raman ulan, siligay kami nakasa. Hindi kil para punsyo del motor, amo palang get keda, puerte el viento, puerte el ulan, Siyempre, sinay lang. Abli, kaya lang te. No, kaya lang. Manya to. Kaltalya to na medyo dito biyahe. Amo pa kayot. Yabas siya. So, total mga uban di aton, mga barkada di aton na kinasyonal sa Zamboanga. Chenekat kuidaw. Para nabuen mano lang kita siyempre. So, before that, pasalamatan natin Panginoon sa mabuting buhay, magandang pag-aalaga sa atin at pagdasal natin na dadala tayo sa paroroan na natin ng ligtas. Okay? Sa ako ang mga amigo-amiga po diya sa Zamboanga, Sibugay, Zamboanga del Sur, ug Zamboanga del Norte, di ko kabalo kung sinitabo diha, kung kusog ba ang ulan, o kung nagbaha na ba, o kung ngit-ngit lang, o kung init kaayo. Basang sa ako naamoy problema sa SSS, bisita lang mo sa among opisina naami sa SSS Pagadian, natay SSS Dipolog, naaputay SSS Ipil. Okay? Kung namoy mga pangutana, pwede ipadala diri sa ato ang FB Live. Pwede mo mag-direct live chat, pwede po mag-direct or private message. Okay? So kanang inyong ipadala, pwede mga mga pangutana, mga suggestion, mga shoutout, mga greetings, o mga unsa pa. Pwede na siya. Basta, ayaw ninyo ipadala, i-public ang inyohang mga SS number. Ayaw jud ibutang i-post or i-comment ang inyohang mga mobile number. Mas na ang inyong mga email, o ibutang pa jud ninyo diha ang inyong password. Kay dako nga mali gyud na ibutang ninyo ang inyong password diha. Siguro okay, butang magpa-attic na lang, no? Mao ni akong password, uman ibutang ninyo ang email sa imong kontra para malak ang yang account. Ay, joke lang. Ay, sabi, oy, sir, hindi tayo wholesome tayo. Huwag natin kawawa naman yung mga inosente. Di ba? Anyway, ang mga tayo na to doon, nabasilan, doon sa Baholo, iman hatawi-tawi, ay magsukol kanyo. So pamaong kamo kagunan na SSS, biya raro na mga taymanghod nato doon ha Sibugay, ha del Sur, iban ha del Norte. Bas matto lang kamo ha office in SSS. Hahola aon kami roon, habasilan aon kami Isabela, aon sab kami doon ha Bungaw, hatawi-tawi. So ay kamo masusa bang so pama biya kahunitan tud kamo yaon, di ka mo maka-email, way ka mo katawagan, sumok na ka mo SSS. Yung mga tao na to rito naghihinang para pag-file sinyo sin mga SS nyoon, di ka mo kahunitan, sopama lang, sopama, di ka mo mayat mag-internet yaon, di ka mo mayat mag-online, yaon di mga tao sin SSS tumabang kanyo. Okay? Manjari sabdi Zamboanga. Aon na kami office doon ha Zamboanga Ecoson, ang mga nagdunungog kato doon ha West Coast, mas masuk kanyo yung mga doon naghihinang ha Ayala, ha Sinunok, ha Recodo, aon kita office in SSS doon ha Sambo Ecozone. In bossing nato dito Joseph Pareha. Sep, bahala ito li Sep. Imbitay kanila hindi anda na City Mall. Alia lang kot kuntigo. Okay? So, sa mga gusto pong makilahok, gustong tumawag, magpadala ng mensahe through text, dito po nyo ipadala sa 0916-296-6625. Okay naman sa 0998-844-1410. Pwede rin po kayong magpadala ng inyong mga donations.
tingnan nyo na lang po dito sa, para syempre, no, it is for the glory of our Lord Jesus Christ. Dito sa ating stasyon, tumatanggap po tayo ng mga donasyon, mga sponsorship, para naman mapalago natin yung ating ministry. Radio ministry itong ginagamit natin dito. At kung kayo po ay nakikinig, nanonood online sa Facebook, tingnan nyo po itong daliri ko. Dito yan, banda. Ngayon, yan, no, may nakalagay sa donate now.febc.ph, pwede sa BPI account. Yan, okay? So, syempre, gusto din natin, no, to return something back to the society. Kung masyado na po kayong mayaman, you are very blessed by the Lord. This is a very opportune time na ibalik po yung inyong mga tanggap na biyaya so that it will come back to you sevenfolds. Ako na yung nagsabi, ibe-bless po kayo ng ating Panginoon. Okay? So anyway, again, going back to our initial discussion, sabi ko nga, itong form na ito, E4, ay napakahalaga. Bakit? Okay, sa salita pa lang ng sa pangalan pa lang ng form, ang sabi po ang nakalagay po dito, member data change request. Ibig po sabihin, tayo bilang miyembro ng SSS ay kung may kailangan po tayong dapat palitan na datos, data change, ito ang form na gagamitin natin para pakiusapan ang opisina na gawin yung mga dapat na gawin. Whether it is updating, changing, adding of beneficiaries, or converting from temporary to permanent your membership status. Kung kayo po ay nanonood sa atin sa Facebook, or kung kayo ay nakikinig kung sa Facebook, mas maganda kasi may visuals po tayo. Okay, pwedeng i-zoom in yan ni Kuya Fons. Napapaubo ako. Pero, kung kayo po ay nakikinig sa radyo, and you can browse or look at your phone, may connection kayo, just check ano itong itsura ng member data change request. So, we can guide you. We can guide you sa kung nasaan man tayo. Okay? Una sa lahat, kung kayo po ay nanonood sa live natin, the form is very intimidating. Okay? Yan, papakita sa screen. Yan ay first half upper portion lang yan. Lumalabas. Ang form na ito, buong-buo lahat, kung alam niyo po ang size nung short, sabi nila nga short or 'di ba? A4 parang ganon. Ito po yung long or the legal size. Whether it's a 13 inches na length or 14 inches, ganon po kahaba yung matatanggap tatanggap na lang yung kabuuan ng form na to. So, sa unang tingin mo pa lang, parang ayaw mo na siyang fill upan. Ben largo ka sa Sir Nap. Pwede ba ito yung laman fill up? Yun ang madalas sinasabi sa atin sa opisina. Ito yung laman fill up. Pirma ya lang yun. Pero ganito po. May mga parts po ito na fill up pan ng isang miyembro. Member. Tinutukoy ko, member. May part 1 that the member should fill out. And the part 2 is for us in the office to fill out. Maraming pages po ito pero dalawa lang talaga yung pupunuan ninyo dahil yung ibang yung the other 2 sa 4-page part na ito ay mga list of documentary requirements. Okay? Now, sa first part, meron pong fill upan na personal data, meron ding data change or correction updating. At yung pangatlo, doon na yon yung certification. I-divide lang natin kung ano. Okay? Sa letter A, sa part A, yung personal data ay yung portion na pag pinilapan ninyo, you assume these are the correct data, the correct information that you'd like to be reflected sa iyong record sa SSS. Okay? If for example,
ang pangalan ko ay Napoleon Romero Rabanal II. Tapos yung pala sa birth certificate ko, ang apelido ko po ay De La Cruz. Okay? Doon ko lang na-discover, De La Cruz pala ako, hindi pala Rabanal. For example, tapos ang nasa record ng SSS ay Rabanal. Ang gagawin ko po, hindi ko na isusulat dito yung apelido ko na Rabanal. Ilalagay ko na dito directly yung De La Cruz. So sa madaling salita, I already assume yung correct information ko, lahat ay ilalagay dito sa part A. Okay? Under sa personal data. Okay? Kahit ba sabihin, hindi ko pwedeng ilagay yun kasi nasa record ng SSS ay ito. Hindi. Ang tandaan nyo po, kung anong gusto nyong lalabas na mga correct data, yan po ilalagay nyo lahat dyan. Dahil, ito naman ay to be supported. Okay? By documents. Okay? So, sample lang yun, ha? So, isa-isahin natin ito. Although, madali lang naman talaga itong intindihin. This is very generic. Hinihingi po sa inyo dito SS number. Okay? 10 mga numero ang kailangan i-fill out. Bibilangin ko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kung ang inyong SS number ay mahigit sa 10 numero, hindi po SS number yan. Cellphone number na yan, ha? Tandaan nyo. Just lang. Just numero lang, So kapag pipil upan ninyo ito, huwag nyo nang gayahin yung nakikita ninyo na may dash. Diba? 10-0. Huwag na. Diretso na. 1011883. Ganun na. Okay? Kasi pag ginawa nyo yan, ay keda mabuling or apekta con el otro pa linya. Which is, yung sa sunod, yung common reference number. Tapos open close if any. Ibig sabihin, kung meron, fill upan nyo yan. Pero napakahalaga na mapunan ninyo itong SS number, ha? Na todo klase impormasyon na debit tiene to si anda na SSS amos el pinaka-importante. Hindi yung pangalan nyo, hindi yung mobile number nyo, hindi kung ano-ano, SS number. Kasi pag alam nyo yan, lalabas na sa record namin sa SSS yung mga naka-connecta dyan. Okay? Pero si no sabi to say, kabar dadali lang to dito yung nombre, nakaiba posible mali. LE, LI, yan baliskat, no? Tiene suffix, LD second, L junior, tiene period, mga ansina. So, mahalaga ang inyong isulat dire ang inyong SS number na walay mali. Okay? Common reference number, it's okay if you leave it out. Date of birth, kanapod. Ha? Subay, correct in date of birth niyo. Ha? And the format is mm/dd/yyyy. Ibig sabihin, sa format na yan, dapat in numerics din, digits. Huwag niyong isulat dyan ang birthday ninyo, NOV, NOV. Hindi ganon, ha? NOV, 11, 19, hindi ganon. Digits. For example, ngayong araw, ang date of birth, 11 ay ang equivalent niya is 11. Diba? Tapos ang date is 13, 13. Tapos ang year is 2025. So ang isusulat nyo dyan, 11132025. Okay? Bakit ko ine-emphasize ito? Dahil siyempre tan kamali. Donde man tan kamali, sir? Kaya pwede ba obserba, no? Napansin nyo ba yung mga food packages de mga na Middle East o na otro lugar, 'di ba? Baliskat LD lang mga numero, tiene date el tan una, kabar month, kabar, 'di ba? El date, no? Day. Tang baliskat tiene bes el months and date, 'di ba? O pero dito sa atin sa SSS, ang format natin is month, date, kabar el year. Okay? Klaro. No mamang kamali, kay el March 2, otro na February 3. Kasi gano'n niya, pag nagkabalik na L2 pati L3, okay lang kung February 2. Habla to, 0202. Walang problema. O, como nuevo lepa sa 1111. See?
On the Gindal 13th month, Natalia na 11-11 na online shopping. Na, wala na kayo pang 13th month nyo sa December niyan. Ganon ha, raman stricto tayo dyan. Then you indicate your tax identification number or TIN kung meron. And at sinabi ko po kanina, isulat ninyo last name, first name, middle name, suffix, yung correct na po. Yung tama na. Kahit mali sa SSS, ilagay nyo dito yung gusto nyong magiging pangalan ninyo na lalabas o mag-a-appear sa records ng SSS. Ang address naman ay napakahalaga, especially if we talk about benefits or loan privileges like the calamity loan. Dahil ang calamity loan is specific on a region, on a place, on an affected area. So isusulat nyo po dito yung address as is. Huwag niyong ilipat yung city doon sa province, ha? Or yung barangay doon sa subdivision. Kung ano nandiyan dyan, yun ilagay. Kung wala, okay lang. Kasi bagong format na tong ginagamit ng SSS. Ta sige akal kita akal del postal coding, no? Hindi equal antes, pidiko-tiko ates, tan type lang to, un address lang, ha? Un kwan lang, un field. Ara hindi, tan drop down, ta eskuhito todo ya. Country, Philippines. Kabar, province, Zamboanga del Sur. Diba? Pamilyar kayo dyan, di ba? Kaya kwan man, tan TikTok, tan Shopee, di ba? Piliin nyo ng maayos. Okay? Then indicate the zip code, your telephone number, yung landline kung meron. Kung wala, it's okay. But, whether you like it or not, you have to fill out the mobile or cell phone number. We are of the assumption, tananta na anay mobile number. Tanan. Imposible, para sa ang mindset natin dito, imposible na wala po kayong contact number. Kahit ba naman sabihin, sir, wala akong cellphone. You need to have one. Because this is the direction of the government, of SSS, digitalization po. Hindi po pwede kami ang mag-a-adjust para doon sa mga wala. Okay? Sino sa cellphone, anda aki, buska kung sir phones. Ha? Dahil si old phone, cover PDLS sponsorship. Kidding aside ha. Tandaan nyo po, kailangan kayo na po ang mag-adjust sa SSS. Hindi po si SSS mag-a-adjust sa inyo. Okay? Mahalaga yung mobile number nyo ay updated because there will come a time that if you log into your account, we will send you an OTP, the one-time PIN or the one-time password. This will be used to have access to your account. It will prevent unauthorized access by hackers, by scammers, or by your ex. Diba? El mga ex, sabes eh. Diba? Siyempre, binigay mo dati sa kanilang, kuan mo, username pati password, kabar si Cambia to, chenet, pruba mas eh. Baka nilagay niyo yung pangalan ko, miss pa niya ako. Diba? Yan, okay? Email address, kailangan din yan. Yan, email address. Libre naman ito. Ha? Pag-create ng email address, libre siya. Ha? Marami yung online, parang gawin. Okay? Now, if you have an address that you call, that you can say na doon po kayo nakatira when you're overseas or abroad, ilagay nyo rin po dyan po sa foreign address. Okay? Now, to cut the long story short, yan po yung part A. Lahat ng datos na kailangan mong updated sa opisina namin, sa records namin. Part B is your request to SSS. Okay? Dito, i-indicate nyo lang kung ano yung kailangan ninyong baguhin, i-update, o idadagdag sa inyong record sa SSS. Letter A, change of membership type. Okay? Kung dating prior registrant, maging self-employed, dyan. Kung dati pa kayong employed, gusto nyo maging self-employed, dyan. Kung dati po kayong non-working spouse, tapos naging kayong self-employed, dyan. Dating OFW, naging non-working spouse, dyan. Kung gusto mag self-employed, dapat naka-indicate anong klase. Dyan din po. Sa part A. Change of membership type. I-check nyo. I-check lang yan. Okay?
Tapos kung mag-self-employed, ilagay niyo anong klase yung negosyo nyo. Si buy and sell ba? Tutor ba? Sina. Letter B, correction of name. Very generic. Palitan ko yung sabi kong pangalan ko from Rabanal, kasi yun ang nasa SS record, to De La Cruz. Indicate ko sa last name. Okay? And so on and so forth. May correction kayo sa first name, middle name, sa prefix, sa simple correction. Alfonso, yakida letter U, Funso. Pwede dito, simple correction. Hindi siya complicated or complex transaction. Okay? Then, correction of date of birth. Ito, depende pa. Depende pa. Lalo na kapag year yung pinapalitan, no? Ginagawa mong matanda para maka-avail ka agad ng benefits. Dito ginagawa yan. Okay? Tapos, correction of sex. Okay? Dito, baka iba yung pananaw ninyo sa gusto kong sabihin, Hindi ito yung ayaw ng Panginoon, yung mga trans dyan. Hindi yan ang tinutukoy dito. Ang tinutukoy namin dito ay yung mga clerical error. Diba, Kuya Pons, no? Yung pag panganak sa inyo, tama naman pinilpan ng mga magulang nyo, kaso lang, antok yung type o yung nagsulat doon. Ganon yun. Nagkamali siya. Imbes pichi F, M lepe de pichi. Diba? Or possible, walang na-type, na-submit na. Yun. Correction. Wala kang kasalanan dyan. Kasi hindi naman ikaw nag-fill up. Nung bata ka pa, tama siguro yung naisulat ng magulang mo, or possible si Papa din, tarantaw kay, no sabi, onde sa kamago para na dito yung, so, nagkamali. No? Yan yung tinutukoy dito, Hindi yung mga nag-sex change kayo, nako, lagot kayo. Hindi yan. Okay, then change of civil status from married to widow, etc., etc. Depende kung anong nangyari. Single to married, yan. Just support. Okay? Reversion from married to single. Nagkahiwalay or naging byuda, ganyan. Basta may proof ito. Okay? Later on, pwede natin i-discuss yan. Then, ito na. Ang napakahalaga, yung pag-update ng inyong contact information, you check ano ang applicable. Gusto nyo yung address i-update nyo, telephone number, email address, mobile number. Kung anong nilagay nyo doon sa part 1, letter A, yun po ang magte-take effect sa record ng SSS. Then we also have here updating of bank information, which is rarely done because ginagawa na natin yan sa DAEM online. And finally, at the bottom part is the updating of your dependents or beneficiaries. Ibig sabihin, kung sakaling ako, buntis si Mrs., nanganak, gusto kong idagdag yung aking bagong miyembro ng pamilya bilang dependent child. Dito ko isusulat yon. Or what if naman, nag-away kami ng asawa ko, gusto ko, example lang, gusto ko siyang tanggalin, ilalagay ko pangalan dyan, tapos doon sa bandang dulo, may nakalagay na deletion. I-check ko lang yan. Okay? So, it's either new or additional or deletion. Okay? Ganun lang po ito kasimple. So, don't get intimidated by the looks of it. Okay? Ang oras natin, ma-extend tayo ng 1 minuto. Okay? It's 2:01 in the afternoon. Tayo po ay magkakaroon lang po ng maiksing mga paalala at magbabalik po ang ahensya de konsensya. Bawat kontribusyon may katumbas na ginhawa. Ang bawat miyembro may serbisyong maasahan. Seguridad sa kinabukasan. SSS ang katuwang ng bayan. Sigurado ang bukas sa bawat benepisyo. Kasama ang SSS. Ang aming serbisyo dapat totoo at makabago. Sa SSS
sigurado ang bukas. Mabuting balita! Muling nagbabalik ang mas secure na online updating ng contact information via My.SSS portal para sa simple corrections gaya ng pag-update ng mobile at telephone numbers, email, mailing at foreign addresses, pati na rin ang pagpapalit ng pangalan kung nagpalit ng civil status from single to married. At para naman sa mga miyembro na nagkaanak, na byuda o magre-retiro, maaari mag-update ng inyong personal records sa pinakamalapit na SSS branch gamit ang Member Data Change Request Form, kalakip ang birth or marriage certificates. Para sa buong detalye, bisitahin ang www.sss.gov.ph o ang SSS social media accounts. Panginoon, itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan, at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patataginawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan, at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod bayan ang panatang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa, tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ahensya de Konsensya, serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino. Nagbabalik po ang Ahensya de Konsensya. Kasama niyo pa rin ang Social Security System o SSS. At ako pa rin yung lingkod sa servidor, Barkadang Rabanal II. Kayo po ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio. Alam nyo ba na ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi po ito sa kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Kaya makakaasa po kayo na lahat po ng pinag-uusapan natin dito ay very beneficial para sa inyong pang-araw-araw na mga transaksyon sa SSS. Huwag lang kayong pumunta on a weekend, okay? Pero online, pwede, ha? Kasi sarado po yung opisina namin every Saturday and Sunday. But if you have online connection sa inyong My.SSS, yes, you can check your contributions, you can check your loans, your benefits, and other information pertaining to your membership. Okay? So far, napag-usapan natin yung part 1 at part 1 and all the subparts, no? Now, I have to emphasize lang na yung mga binanggit natin na request nyo po for correction, majority of the time ay kayang suportahan ng isang dokumento, which is your PSA birth certificate. So palaging dala dapat ninyo itong dokumento na to, at kung may mga transaksyon kayo tulad nito sa SSS, i-attach nyo po yung photocopy. Photocopy lang. Pero yung original dapat dala-dala ninyo para ma-verify namin, ma-authenticate namin ng maayos. Okay? Now, aside from that, sometimes you also need the marriage certificate or marriage contract, especially for those na mga female members who'd like to use their husband's last name. Okay? Or to ensure na yung naka-record sa SSS, kasi posibleng married na sila, gusto yun talaga ang i-maintain, no? Kasi nagkakaroon ng mga pagkakataon na temporary pa yung account nila sa amin. So dapat ipe-permanent yan para maka-avail sila ng mga benefits.
And speaking of additional beneficiaries, ganon din, no? Yung mga birth certificate of the children. Other than that, no need. No? Ibig kong sabihin is ganito. Kung ang idadagdag ko na dependent ay aking mga anak, okay? Kailangan ko ng birth certificate na i-attach. Pero kung gusto kong idagdag, ito kaklaruhin natin ha, because a lot of our members get confused na, sir, pwede ba yo aumenta di mio sobrino, sobrina, di mio hermana, di mio barkada, di mio uyab? Yes, katay uyab. Ang sagot is yes. Pwede naman. But it doesn't follow na automatic sila ay magiging beneficiary once you passed away. Susundin pa rin natin ang order ng yung sequence ng priority succession. Una sa magiging beneficiaries mo ay yung legal spouse at saka yung minor children or child. Pag wala ito sila, yung parents ang susunod, mga magulang ninyo. At kung kayo po ay wala na rin pong mga magulang, dyan na po papasok itong isinulat nyo po dito. Hahanapin namin. Okay? So, mahalaga pa rin siya. But, if you are going to indicate your niece, nephews, etc. or friends, no need to attach document. Okay? Isulat nyo lang ng tama yung kanilang pangalan, yung relasyon sa kanila, at saka yung date of birth nila. Para kung kami ay mag-a-assess, example, namatay ka, magfa-file ang iyong kaibigan, makikita na namin yung pangalan niya dito at saka siya ito dahil dun sa date of birth na nakasulat. Okay? Huwag nyo na lang siguro ilagay yung uyab nyo. Alis, kinasal na kayo. Kasi may nangyari yan, no? Na yun ang hinanap ng SSS. Kasi yun ang nakasulat dito. Sa record niya, sa ipor niya noon. Maliit pa yung ipor noon. Yung kontra kami, nombre del uyab. Na yan, break. After how many years na yung mga update. Yakasa, yan. So yun ang hinanap namin. Okay? Swerte noon, ha? Mahal pa rin talaga ako, ni Pedro. Kahit sa pagpatay niya, ako pa yung naiisip niya sa kanyang SSS. Okay? So sa akin ganun lang, ha? Okay. Oy, hello, Ma'am Mife. Ayan, suki natin. Madalas nakikinig sa ating programa. Ay, buenas tardes también contigo, ma'am. Ojalá. Na buen buen mesa. Tan merienda ba? Tang kape-kape. Yan, kasi later on, aantukin na. Katulad ako, antukin na. Kulang na ako sa coffee. Kapag priyo pa kayo, el tiempo. No? Ojalá también, hindi ka tamen deben priyo kayo, kay kere di sigman ulan niya tamen. Makalastima kal mga tabende-bende alin na street, na, di ba? Mga street foods, no, makalastima no, mga tabi siya mga motor. Diba? No, may tamen mo, tamen dila negosyo, no? Siguro kwan lang, wisik-wisik lang, Lord, na yung ambon lang. Pero pag sabi nga nila, sir, si busca la vida kayo. Mas buenos na sir kung pidi kita, manasa kita. Di ba? Iba-iba kasi no. Iba yung kasi. Sino ka ito lamok? Lamok. May SSS ka na, baka bigla kang ay, dinadala natin konting tawa. And, paano ba ito? Yung last part is just the certification. Okay? There is a certification that we'd like you to fill out na giving us authority. Aside from this one, no, meron pang isa, yung data privacy notice. Ito isulat nyo na SS number nyo. This is on the page at the back, the second page. Printed name, signature, then okay na. Tapos na, yun na yun. Okay? Then submit this to SSS along with kaya ba tuman focus Kuya Fons, man try naman focus. Meron po tayo ditong tawag dyan, isang dokumento, data privacy notice in SSS form. Ito ay required po sa atin ng Data Privacy Commission, so that you give us consent to the access of your information or data. Okay? Paki-check.
Okay? Data privacy. Ha? So kung kailangan nyo ito, you can visit our office at just fill it out. I-attach nyo po dito sa E4. Okay? So far yan no, napag-usapan natin yung mga bagay tungkol sa E4. And I'll just play. Maiksi lang naman ito. Maiksi lang itong mga videos na to. Sunod-sunod lang siguro to Kuya Fons, Man Flash. Kwentong pension for reform, no? Natandaan niyo po, nagbigay po tayo ng panibagong increase sa mga pension ng ating mga pensionado, retiree, disability, o kaya naman ng mga byuda na mga pensionado natin ay nakatanggap ng additional 10% or 5%, at may ilan sa kanila na nagpasalamat, no? So in the future magpapa-flash din po tayo ng iba. Pero sa ngayon, 2 po ang nahanap natin. Sige, panoorin po natin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sister Rafia from San Pedro, Laguna. I am here, SSS Doha, and I'm grateful. We've been waiting for this increase. Really. Thank you so much, SSS. Excellent service. Assalamualaikum. Siya pa uno. Barangay Captain sa Barangay Parang Kantinan, Surigao del Sur. Dako gayot ang akong pasalamat kang PBBM ngayon gipirmahan ang increase sa SSS. Nagtabangnan ini sa amo maintenance, labaw sa tanan sa amo panginahanglan sa amo panginabuhi. Salamat gayud, Mr. President. Boss. As I said, okay, on air na. As I said, maiksi lang siya, no? These are pensioners who'd like to thank the pension fund. Actually, Kuya Fons, niyatami ko sa Imbia na di atong group chat. On a personal level, parte po tayo sa isang grupo ng mananakbo. Hindi tayo yung looper, iba yung si looper. Si Bernay, takbo sa atin. Dati po talaga active tayo dyan, no, sa Monga Trail Runners. And I'd like to, ito, kung papayagan lang tayo, may pinadala ako, i-explain ko lang ng konti. Ang organize nga rito ay isa sa mga office mate po natin. This is a fun run, pero just take it as a fun run, kung gusto niyo lang po, no? Kasi although I'm not promoting per se yung pwede ba yan? Mira tutok weapon si pwede ba si hindi, man-mention lang yung partly because this is also a fun run for a cause, no? May sinusuportahan po tayo na mga grupo dito sa fun run. Ang akin lang is ganito. Ang akin lang ganito is you visit the Facebook account of Zamboanga Trail Runners. Okay? We call this the Beer Run 2025. Kung hindi po kayo umiinom ng beer, goods, parang ako. Pero kung gusto niyo tumakbo, kasi pamagat lang yan, no? Yun yung catch nila diyan, no? Kasi different organizers think of different ways to attract, no, itong mga participants. Trail run, ultramarathon, backyard run, di ba? Sub 1, di ba mga yan? Ito naman siguro, sabi sila, sige mo mga barkada, mga tomador, hindi man si takore, debe man exercise, kitaan sila. Something like that, no? But my point here is that if you can visit the Zamboanga Trail Runners Facebook account, meron po kaming na-flash dyan, itong fun run. This is a fun run for a cause. And hopefully, you can support by joining and promoting. Yun ang the irony dyan. We are promoting a healthy lifestyle. Okay? If ever you'd like to participate, you can do away with the drinking. But you can also share with us, but you can also join us in consuming there's street food. Kasi yun ang approach dyan. May street food dyan. Meron tayong mga aid station. Okay? So, in passing na lang, supportahan lang natin kasi kasamahan din natin sa SSS. No? And I'm also, tatawag dyan, a runner, no? By heart. No? Ngayon, hindi na masyado. Hindi tulad dito. Kasi sobra-sobra kasi tapensa na kasa, no? Kabar, paparida pa di aton moher, no? Tabla nga ni sila, Sir Nap, mas bueno ara pa, kore-kore to, practice to man exercise. Kay si Salia Selbata, hasta may ora, hasta de noche,
Durmide too, no? May hinahanap lang kasi ako dito na isa pang photo na pwede siguro. Basta ang sa akin lang is if you cannot find it, no? Type nyo na lang Zamboanga Trail Runners tapos search nyo na lang yung Beer Run 2025. Okay? There are race entitlements and fee. I-extend namin ang registration period nito. Hindi lang to hanggang November 12. Although may nakalagay dyan November 12. Okay? Meron po tayong 3-kilometer run, 5-kilometer run, 7-kilometer run. I-extend po natin ito dahil ang event naman po ay gaganapin pa this coming December 12. Okay? May 3 kilometers, may 5 kilometers, may 7 kilometers. Diyan lang po to gagawin sa Pasonangka Baseball Park. Tapos doon po sa Zamboanga City Water District, sa Scout Limbaga or doon sa Boy Scout. Tapos ikutin nyo lang yung sinasabi nilang why. Okay? So please support, gaya ng pag-support nyo sa iba pang mga activities locally dito po sa Zamboanga. Okay? Gusto pa ba kitit Chene pa ikil uno about announcement, no? Kasi nga, nung nakaraang I think it's Saturday or Sunday, no? When our president, BBM, i-anunsya that we are, generally speaking, we are already under the state of calamity, the whole country, di ba? Naman hindi, yakid apektaw, todo yakid apektaw. Kita gani aki, sinti tamen el fuerte viento, el tremblor, di ba? Although hindi naman tayo ganon kaapektado wherein there were damages at our building structures, our houses, our offices, no? But the president announced that the entire nation is under the state of calamity. Now, na SSS, ta-ofrese kami mga calamity loan program. But as discussed in the previous months, no? Ang calamity loan po, hindi tulad ng salary loan na ongoing. Depende po yan kung ang isang lugar ay nakaranas ng kalamidad, tapos ito ay idineklarang calamity affected or stricken area by the NDRRMC. Okay? Then so far, si Zamboanga ay hindi naman na-declare. No? Zamboanga City was not declared as affected or a calamity stricken area. Hence, wala tayong calamity loan per se. Sa Zamboanga lang, wala. But, yung nga, uulitin ko, dahil nga po, inanunsyo na ang buong bayan, ang buong Pilipinas ay apektado ng kalamidad, minabuti din ng SSS to a lot of decision-making, meetings and etc. na inactivate natin nationwide itong calamity loan program po natin. Okay, hindi lang po ito doon sa nag-exist na calamity program sa Cebu, no? Or sa Davao, kundi pangkalahatan na po ito. So, bakit ko in-announce ito? Dahil maraming nagtatanong and I cannot directly provide an answer because this just happened during the weekend. At ang mahalaga dito, itiniming ko nga, pinag-usapan natin tong E4. Kasi halos lahat ng mga hindi nakapag-avail ng kanilang calamity loan ay may problema sa kanilang addresses. Bakit kamo? Dahil yung address nila na nakalagay sa SSS ay yung old format pa na address. Diba? Diba sinabi ko kanina pag nagpipili tayo ngayon ng mga address, diba, whether it is online shopping or banking o ano man, diba? Pinipili natin yung location saan. Country, province, diba? Drop down yan. City, drop down yan, barangay, then halalagan nyo. Ganon niya po yung bagong format. Kada lugar, kada specific area, nakastore yan siya sa isang database. Unlike before sa SSS, when you fill out a form, indicate mo lang kaagad dyan, si Onde to Takeda. Pidco Building, second floor, Zamboanga City, veteran sabi, ganon. Kahit saan, sa isang field lang siya, lahat doon nakalagay. So ngayon, yan ay segmented na. So, madaming hindi nakakapag-avail ng kanilang mga loan programs because of this. That's why sinabi ko nga sa inyo kanina na napakahalaga nitong E4 form
para kayo po ay para ma-update po ninyo ang inyong record sa SSS. Kasama na po doon yung mga wrong format ng inyong mga addresses. Okay? So, whether you're going to file for your benefits or loans right now or not, no, whether or not nga, kung ako ay bibigyan ko ng panahon ang pagbisita po sa SSS para check-in ko ang aking record, para ako'y mag-online, para alamin kung may problema ba sa contribution ko, may utang ba ako o wala, no? I'll give it a time, once a month, once every 2 months, once every 6 months, so that I will not be left behind. Kasi who knows, I might need to file a benefit, tapos yung pala, Sir, ma'am, hindi pa ito pwede yung file. Debe, diba? Maraming nangyayaring ganyan. So, isa ito sa mga ginagawa natin to prepare us for the future. Okay? Huwag niyong baliwalain. Huwag niyong sabihin na madali lang yan. Hindi po yan ganon kadali. Lalong-lalo na kung tayo po ay namatay na, tapos napag-iwanan natin yung problema doon sa ating mga beneficiary. Okay? Klaro ba? Klaro. So, finally, I'll end this with giving you reminding you again of the various scams that are happening not only in SSS, kundi beyond our office. No? Scared na derecha ya. Chene ganiyan scam, office mate lang, di ba? Yan debe. Salihan na trabaho, na may bira. Hindi kasi, Kuya Marlon, sample lang ba? Kuya Lon, hindi ka, sample lang. May sa office yan, ganyan. Mambarkada, yan debe. Kubra Conele, rabyo, hindi kita mambarkada, parang dele pwede pa ka. Yan na otong lugar, no? Scam, inisahan ka, niloko ka, naghanap ng iba, naging third party ka na, ngayon, no? Sa SSS ganon din, no? At tayo po ay pinag-iingat, lalo na sa mga kumakalat na mga videos din na ginagawa ng mga grupo, ng mga scammer. No? Whether they post it sa group chat, they post it as a page, they post it as part of the content, they post it everywhere. They even send it to you through your email, through direct message. No? Sometimes, they even call you. Kaya dito yung mobile number, kalat niya si Ali. On dia se. Kaya yan naman to. Sa kamanto dito yung 2,000 kun mayor. Yan sa kamanto dito yung ayuda kunel barangay kapitan. Talya na listahan dito yung nombre, pati yung mobile number na pwede protehe. So yung mga scammer, nakita yung number mo. Tawagan ko to. Nasyento si Ali mga listaw nombre, pati cellphone number. Man text si todo. Text blast. Chine si uno morde Ali, kaya abla lang man to. Kere ba to, resibi 50 peso ayuda. Aso man tawin, jutay ka to 50. Mga 2,000 ayuda, no? Chine kasi contesta. How po? Ayan na. Basta may kumagat, talya sila, no? So, sa madaling salita, if ever you receive communication, a call, a text, an email that is too good to be true, huwag nyo na pansinin. Delete, drop the call, report it to SSS, abisan na pulis, abisan na NBI. Asi kita ko neste manera na todo sa mga loko-loko, mga scammer, mga fixer and trow, kuwita kanila, no? If we will not act and we cannot do anything about it, wala. Para saan pa itong ginagawa natin sa SSS? Man contribute to na dito yung more than 60 years of being employed, self-employed, hasta hili ka to 60 years old, man file to kabar, man suyop lang el scammer, payag ka ba niyan? So, hindi po. No? Wag po tayong magpaloko, maging mapanuri. So, paano natin magagawa yan? You only focus on the right, the correct information. Nanggagaling saan yung impormasyon na yan? Diyan po sa mga official social media accounts ng SSS. Paano nyo malalaman yan? Kung kayo ay nag-Facebook, kayo ay nag-YouTube, nag-TikTok, nag-Instagram, nag-X, ang hanapin nyo po, i-type nyo, MySSSPH. Again, one word, MySSSPH. Pag in-enter nyo, tinype nyo yan, ang lalabas na result,
yung pinakauna dyan, usually may verified sign, yan po yung official account, social media account ng SSS. At sigurado ako lahat na makikita nyo dyan, lahat ng impormasyon dyan ay tama. Okay? Kaliwat kanan, ang dami naglalagay na approve na 5,000 kada pamilya. 10,000, otro kel 10,000 ha, di Senador Kel, pero hindi may 5,000 lang. Tapos agad naniniwala, share. Tapos anda na SSS, Sir Nap, di perasan doste? Maraming ganyan. So, iwasan po natin ito. Sometimes I'm just fooling around in a way that I'm pakimoderate and deliver, no? But there are truths into this, no? Kaya nga sabi ko, maging mapanuri. Even the communication that you receive is mga at sss.gov.ph. Check ya, chenebes, kama sa tapon or SSS ba, balis, number 555 sila po no? Chenegat kuidaw. It doesn't take a rocket scientist to figure it out. If you have doubts, you bring it to our attention. You ask your siblings, you ask your nieces and nephews, akal mga sabi mira mga fake news o mga AI ali, to have the proper discernment. Pero mas bueno liban na opisina para kami mismo man confirm. So if there are calls, sabi nila taga SSS ako, hindi po totoo yan. Hindi sa SSS basta Talyama. Kasi Talyama man kami, hindi sa kami PD dito yung mga datos kay sabi sa kami. If ever lang we will call, maybe it's about a certain file na kulang na sinabit mo, or you need to go to our office to be examined, no? Kayang file to medical benefits. Okay? Ay, 1 minuto lang. Orea para rin di gracias. Hindi kita gracias con el todo. Tamira ka nato itauhin na atong programa. Con Ma'am Mife na nagpadala ng kanyang mensahe. Laging nandiyan dyan kapag may panahon at na-timingan tayo live. Maraming salamat po, Ma'am. Pinapasalamatan ko rin po si Kuya Rolando Alfonso dahil siya lang po ang natitira ngayon. hindi na siya nabalikan ni Kuya Meng. Pinapasalamatan ko rin po si Ma'am Dang at saka si Pastor Eman sa lahat ng bumubuo ng 1116 DXAS. Maraming salamat po sa inyong bigay na suporta sa aming opisina. Ganon din po, pinapasalamatan ko si Ma'am Lisa Karabakan sa Media Affairs Department, si Carlo Villacorta sa ang hepe namin sa PASES, sa Public Affairs Special Events Division, Attorney Jacinto Filisarta, bossing natin sa SS Zamboanga branch, and of course kay Ma'am Irene Laksamana, ang ating boss po dito sa Mindanao West Division. Maraming salamat po sa pagtitiwala. Until next time, magkita-kita muli tayo dito lang sa ating programa, Ahensya de Konsensya, ang programang nagsisilbing tulay ng komunidad at gobyerno. Yossi Barkadang naprabanal, taabla, basta Huwebes, SSS. Bye-bye and God bless. Please. Inyong napakinggan ang programang Ahensya de Konsensya. Para sa mga katanungan, mensahe o suhestyon, mag-text o tumawag sa 0916-296-6625.